morning, magandang tanghali, magandang hapon saan man kayo naroroon. Ako po ulit, si Boboy Valles. At may bago na naman tayong leksyon o ituturo tungkol sa natural farming. Noong mga nakaraan ay pinag-usapan natin yung paggamit ng compost, paggawa ng compost, paggamit ng mga halaman na tumutulong sa natural farming. At ngayon naman po, ang pag-uusapan natin ay yung paggamit ng tinatawag natin na effective microorganism. Medyo ano po tayo ngayon? Medyo classroom type. Dahil kailangan maipaliwanag natin ano yung basihan sa siyensya ng paggamit ng effective microorganism. Sa topic po natin ngayon, ang ating pag-uusapan ay isang uri ng effective microorganism mula sa pamilya ng Lactobacillus. So kung kayo po ay umiinom ng drinks na may Lactobacillus, kagaya ng Yakult, no intended to advertise, ay ito rin po yung ginagamit namin na bakterya, kapamilya po niya, sa paggawa naman po ng compost. Ganito po ang nangyayari tuwing ginagamit po yung bakterya na yan. Sa daigdig, ayon po sa mga eksperto, sa daigdig ng mga bakterya, sila ay nahahati sa tatlo. Sa tatlong bahagi, kung sila ay may population, halimbawa sa BCB na 100, yung 100% po na yan, yung 10% po niyan ay ang ginagawa ay nagko-compost. O yung mga bioorganic materials ay ginagawang kapaki-pakinabang sa kalikasan. Yung 80% po niyan, ayon sa mga eksperto, ay neutral. Nandyan lamang po sila, pero maaari silang tumulong sa composting at maaari din silang tumulong doon sa 10% na nahuli na kung tawagin natin ay fermenting. So ito karamihan po sa fermentation ay ginagamit patungkol sa food preservation at mga pagkain. Ito pong composting at yung neutral bacteria ang pag-uusapan natin. Ano po ang halaga ng effective microorganism na ito pag dinala natin sa lupa? Ito pong 10% na ito ay tataas at dahil mas marami na siya, yung pong neutral na bacteria na pwedeng maging fermenting at pwedeng maging composting ang gawain ay tutulong sa composting. Yun po yung buong siyensya sa bakit tayo gumagawa ng additional effective microorganism kung tawagin. Paano po ito ina-apply? Kagaya nung naipaliwanag po namin, ito po ay ina-apply sa paggawa ng Nutriboy. Ito po ay may halong dumi ng manok nung simula, pero nung nilagyan po natin ng effective microorganism na mula sa pamilya ng Lactobacillus, ito po ay naging compost na at pwede nang i-apply sa lupa, wala na po siyang amoy. Bakit po? Kasi ang isa pong karakter ng Lactobacillus, kinakain po niya yung methane at saka yung sulfur na nagbibigay ng masangsang na amoy. So ito po yon. Ito na po yon. Ngayon, siguro po ang sunod na tanong, paano po ito ginagawa? Napakasimple lang po ng paggawa nito. 1 litro lamang po ng molasses, 1 litro lamang po ng puro na Lactobacillus na microorganism at 28 tubig. So, sa 1 litro ng molasses saka 1 litro ng purong Lactobacillus, makakagawa na po tayo ng 30 litro ng effective microorganism. Ang 2 litro po ay sapat na upang ipandilig, ipang-spray
sa 1 hektaryang palayan. Yan po ang ginagamit namin. At karaniwan po, ito ay ginagamit namin every 4 days or every week para tuloy-tuloy po yung pag-compost niya ng mga organic material sa lupa. Kagaya po ngayon, nagpa-araro kami, marami po organic doon. Mahalaga po na malagyan siya ng effective microorganism na isinasama po namin dito sa Nutriboy. Dahil patuloy po niyang kakainin yung sulfur at methane mula sa mga nabubulok na halaman. Dahil po pag may methane at sulfur po yung sakahan natin, hindi po magiging maganda ang pagtubo ng halaman. Parang gasolina po yan. Parang may halong tubig, no? Pupugak-pugak din yung halaman natin. Ganun po ang ginagawa nito. Ginagawa niyang puro dalisay yung lupa na pagtatamnan ng ating mga halaman. So sana po may natutunan kayo. Maraming salamat po ulit.